Natawa si Mark. Kaya kailangan maganda sasabihin mo. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Pakitingnan mo nga yung iyong katabi, sabihin mo, parang lalo kang gumaganda o kaya parang lalo kang gumagawa po, kapatid. Sige po, declare nyo kahit parang hindi nyo nakikita. Declare po natin. Kasi sa ating mga deklarasyon ay nagyayari po ang mga bagay. Kaya, totoo po yun. Kapag ka sinasabi mo pangit ka, eh talagang papangit ka. Pero kahit ano yung itsura mo, pag lagi mo dinideklarang maganda ka, eh, nagpo-flow po yun, yung power na tayo po ay gumaganda at pinapaganda ng Panginoon. At naniniwala po ako na ang ating Diyos ay maganda. Kaya kailangan talaga ang lahat ng mga anak ng Diyos, nakikita ang kaluwalhatian niya sa ating mga mukha. Amen po ba? Tingnan mo nga ulit yung mukha ng katabi mo, nakikita ba natin yung glory ni Lord? O morning glory po. Amen, morning glory. Ayun, parang ako meron. Kaya salamat po sa Panginoon, sa kanyang kabutihan. Sabi nga ni Pastor John, ito pong mga nakaraang linggo ay grabe po, talagang loaded. No po, yung ating church. Sabi nga ni Pastor Miguel, eh yun daw church natin, yung nakita niyang church na na punong-puno na activities. Parang di daw tayo nauubusan, halos araw-araw talagang puno yung kalendaryo natin ng activities. At lalo na po pag bakasyon, noon pong nakaraang linggo at yung buong linggong ito, talagang kami po ay umuwi lang ng bahay para magbihis, tapos aalis, umuwi kami gabi na, okay, minsan babalik ulit para mag-shower dahil napakainit, aalis na naman. Dahil sunod-sunod po yung mga gawain. At salamat sa Panginoon sa kalakasan, dahil sabi nga po ng inawit natin kanina, buhay na natin ang paglingkuran ng Panginoon. Amen po ba? Buhay nyo na po ba ng sambahin ng Panginoon? At ito po ang pinakamasarap na gawin sa ating buhay. Sa totoo lang po, napakaikli lang ng buhay ng tao. Sino po sa inyong aware na sa mga panahon ito nakakagulat, no? Bigla-bigla, meron ka na lang mababalitaan, kanina lang nakita pa na malakas, nagwawalis, tapos maya-maya na, inatake, wala na. Actually, ngayon po, meron kaming, yung tita ko, hindi na nga po kami nakapunta, asawa ng aking uncle, ay bigla lang din, inatake siya, at ngayon po siya ililibing. Na lang yun, umaga, hindi na nagising, no? Hindi alam na uncle ko, pa siya, isda, nagpaalam siya, sabi niya, alis na ako kasi ganoon lang talaga yung kanilang routine. Iniisip niya, babangon na yung asawa niya para isarado yung pinto dahil umalis siya madaling araw. Tapos po, pagbalik niya, nakapamanti na siya, parang hindi pa rin bumabangon yung asawa niya, so parang nag-worry na siya, nasarap yata yung tulog, gano'n. Tapos po, nung tiningnan niya, nung tinatawag niya, matigas na po, hindi na, talagang pag ginalaw, talagang sumusunod, yung pala, wala na po. So, napakabilis ng buhay. Kaya yung buhay natin, na pinagkakaloob ng Panginoon, kailangan gamitin natin para magpuri at sumamba sa Kanya. Amen po ba? Amen! Kaya sabihin mo sa katabi mo, gamitin mo. Sige po, gamitin mo ang iyong lakas upang sambahin ang Panginoon. Kasi po sa totoo lang, kapag tayo po ay kinuha na ng Panginoon na tayo ay humarap sa Kanya, ay yun po yung ipagsusulit talaga natin. Yung mga espiritual na bagay, no? Hindi po itatanong ni Lord kung ilan ang bahay mo, gaano kalaki, gaano kayaman ka, ilan ang kotse mo, hindi po yun. Yun po ay mga material na bagay na maglalaho sa mundong ito. Pero yung pong sa espiritual, yung pong tungkol sa Panginoon, yun po yung ipagsusulit natin sa Kanya. So napakaganda po na ating topic for the whole month of May. Passion for Jesus, worship breakthrough. Ito po talaga yung buhay ng bawat isang Kristiyano dapat, yung pagsamba sa Panginoon. And when you say worship, ang worship po ay hindi lang pag-awit o pagsayaw o kung ano man yung pagsigaw, kung ano man yung ginagawa natin, pagpalakpak. Ang worship po ay anumang bagay na ginagawa natin na binibigyan natin ng kapurihan ng ating Panginoon. That's why sa umagang ito sa ating pagbibigay, when you give to the Lord, ito din po ay sign o pagpapakita na tayo ay sumasamba sa Kanya. Sa Bible po, lalo na ng Old Testament, nakikita po natin yung mga
Mga Kristiyano that time, ay paano po sila sumasamba sa Panginoon? Sa pamamagitan po ng pag-aalay, di po ba? Ang daming klase ng alay, no? Kung ano-anong alay, may grain offering, may sin offering, may kung ano-anong offering. Napakadami po nilang pagbibigay na ginagawa ng Old Testament. Why? Because they love the Lord. Because they worship the Lord. Kaya sa umagang ito, tanong ko po, sino dito ang tunay na sumasamba sa Panginoon? Magsabi ng Amen! Kung tunay kang sumasamba, tiyak na mayroon kang handog sa Panginoon sa umagang ito. Amen po ba? Sapagkat hindi po tayo sasamba, sabi ni David, I will not offer anything that costs me nothing. Hindi ako magbibigay sa Panginoon ng walang dating. No? Gusto ko yung ibibigay ko sa Panginoon ay talagang masasaktan ako. Talagang merong presyo sa akin sapagkat hindi po biro yung ating binibigyan. Ang binibigyan po natin ay yung nagbigay din sa atin ng buhay at nagbigay sa atin ng kalakasan. Amen? Kaya sa umagang ito, pwede po maitaas natin yung ating mga offerings, yung ating mga kaloob sa Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Ama, sapagkat meron na naman kaming pagkakataon na sumamba, magpuri sa iyo sa pamamagitan ng aming pagkakaloob. At sa umaga po ito, Panginoon, hayaan mo na sa pagbibigay namin ng mga kaloob na ito, maipakita namin sa iyo kung gaano ka namin kamahal at kung gaano kami nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat ikaw po ang patuloy na nagbibigay sa amin ng buhay at kalakasan. Ikaw ang patuloy na nagpapara sa amin, Panginoon. At dideklara ko nga po sa oras na ito na sa iyo mga anak na patuloy at tapat na nagbibigay sa iyo. Hindi ka magkukulang sa amin, Panginoon. Lalo na po sa pasukang ito, I declare in the name of Jesus na ikaw magpapala sa lahat po ng mga magulang na narito, na may mga anak na pinag-aaral o kung may mga pamangkin na pinag-aaral. Lord, ikaw po ang magbibigay sa amin ng sobra-sobrang pagpapala na hindi kami kukulangin, Panginoon. Ang mga pinag-aaral namin ay makakatapos, Panginoon, dahil sa tulong mo. Kaya salamat sa iyo po ang pinakamataas ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Sige po, masaya tayong magkaloob sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Daman-dama po ba ang kainitan ng panahon? Kaya ang topic ko po ngayon may kinalaman sa init na ating nararamdaman, nararanasan. Nakita niyo po ba yung drawing? Tigang, no? Tigang na tigang yung lupa. So ang ating pong pamagat ng pag-uusapan ngayong umaga, mula sa, basahin nga po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Mula sa panunoy patungo sa paglangoy. Ano po yung panunoy? Ang lalim, no? Ayan, gusto ko kasi rhyme eh. Ang alam ko, panunuyo. Tama po ba? Tama po ba ako doon? Kasi nga gusto ko magka-rhyme. Yung langoy, nooy. Kaya, kung makikita po natin yung picture dyan, eh talagang luoy na, no? Tuyon-tuyo. Pitak-pitak, tigang. Kaya mula daw sa pagkatigang o panunuyo, kaya tayong dali ng Panginoon sa ilog ng buhay. Ang sarap po, no? Mas masarap. Ano po gusto niyo? Nasa taas, nasa baba. Nakakaalis ng init. Tingnan, no? Sarap yata na mag-dive. Kahapon po ay sa youth camp, dito po ginawa ay grabe po yung mga pahirap ni Chichi sa mga kabataan, yung challenge. Talagang init na pawis ang bawat isa. Talagang sobra po ang init. Yan. Pero sa umagang ito, naniniwala ako, sobra rin ang init ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Amen! Sino pong handa na sa salita ng Diyos? Sige po. So ating pong teksto ngayong umaga, Mateo 12:43. Meron po ba tayong tagabasa? Ayun, actually. Buksan po natin ang ating Biblia. Mateo 12:43.
43. At habang binubuksan po, tayo manalangin. Ama, maraming salamat sa iyong patuloy na pangungusap sa iyong mga anak. Dalangin ko po sa umagang ito, ikaw ang patuloy na mangusap sa amin. Lord, I pray that your Holy Spirit will flow in the name of Jesus. Ikaw po magbibigay sa amin ng karunungan, ng anointing na nagmumula sa iyo. At dalangin ko, Ama, dinideklara ko sa umagang ito na mabubuksan ang kalangitan, Panginoon, at ibubuhos mo ang iyong mayamang pagpapala sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Kapag lumabas mula sa isang tao ang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lupa at naghahanap ng mapapaghingahan kung walang matagpuan. Mapapagpahingahan. Yun lang. Okay, so sabi po doon, malinaw, kapag daw ang mga masasamang espiritu o mga demonyo ay lumabas mula sa isang tao, sino po sa inyo encounter na kayo ng na demon possess? Yung pong talaga inalihan ng masamang espiritu, taas po ang kamay. Nakita na po kayo ng demon possess? Ano po ang ginagawa ng isang taong inaalihan ng demonyo? Ha? Nagwawala. Tapos talagang nakakatakot, nanlilisik ang mata, at ang nakaka-amaze po doon, yung lakas nila kakaiba. No, meron po kami one time na pinag-pray, na inaalihan po ng masamang espiritu, ay payatot pong bata. Talagang lalaki na teenager na payat lang. No, pero po, dahil sa mga masasamang espiritong nasa kanya, sobra po yung lakas niya. Ang dami pong pumipigil ng mga lalaki na malalaki, hindi po siya kayang pigilin. Nagwawala siya talaga. Dahil maraming masamang espiritu doon sa kanyang kalooban, sa kanyang buhay. At sabi po, kapag daw po yung mga masasamang espiritu na yon, kapag kami inaalihan ng demonyo, yung mga demonyo ay napalabas at ito ay lumabas na. Saan daw po pumupunta yung mga demonyo? Siyempre, pag lumabas yan, maghahanap naman ng ibang pupuntahan, natural. Alangan namang paglabas niya, okay lang sa kanya, gano'n na rin, nakahang. Hindi po. Naghahanap talaga ang demonyo ng matitirahan. Naghahanap siya ng mapupuntahan niya. At sabi niya sa binasa nating teksto, kapag ang demonyo ay lumabas, gustong-gusto niya na pumupunta sa mga tigang na lupa. Sa English, gustong-gusto ng demonyo ang mga dry places. Dry. Tignan mo yung katabi, sabi mo, dry. Mukha ba siyang dry? Na sana kahit summer ngayon yung maaari yung kutis natin nanunuyo sa init, pero sana po yung ating espiritu ay hindi dry. Amen? Pwede po ba na mainit pero yung espiritu mo hindi dry? Pwede. Sa umagang ito, sino po dito ang hindi dry? Magsabi ng amen! Kasi po sa totoo lang, walang may gusto sa isang taong dry. Tama po ba? Pero meron pong may gustong-gusto sa dry. Talagang yun ang hinahanap niya. Sino yun? Gaya ng binasa natin? Sino po ang tuwang-tuwa sa dry? Ang demonyo at ang kanyang mga ampon. Talagang gusto-gusto nila yung mga dry. Hinahanap nila. At sa umagang ito, nandito sila. Naghahanap ng mga dry. May matatagpuan kaya sila ngayon dito sa first service na dry na tao? Okay, baba mo, kuya. Ayan, sabi po, walang may gusto sa mga dry na tao. Kayo po ba gusto niyo yung mga dry na tao? Halimbawa, kumain kayo sa isang restaurant. Ito yung itsura na magse-serve sa'yo. Gaganahan ka ba? Yan ang may itsura, dry na dry. Simangot. Ay, waiter. Ano po gusto nyo? Ano po order nyo? Ay, wala po niyan. Iba na lang po. Sa tingin niyo po, gaganahan po ba kayo umorder? Gaganahan ba kayo? Kasi po, last Sunday, pagod na pagod kami, ginabi po kami ng iyon dito, nag-meeting kami for the camp. Tapos sabi ko sa mga bata, sabi ko, gutom na gutom ako, sila din lang. Sabi ko, hindi kakain tayo. Dinagaya po ako doon sa may badyaw doon. Merong tapsilugan, gano'n. Tapos po, syempre, gutom na kami, tapos pagod kami. Pag po namin, tinawag namin yung babae na magse-serve. Ay, grabe talaga po, hindi ko alam kung anong sumanib sa batang yun. Talagang nakasimangot.
Tapos talagang pagdating pa lang namin, sabi ko, Miss, ano yung, ay wala po. Wala po kaming kanin. Meron na lang iba. Sabi ko, may pansit, wala po. Ano na lang o-orderin namin? Di pa po ganun talaga sila yung mga kasama ko. Ate, okay ka lang ate. Talagang grabe. Talagang inis na inis po yung mga kasama ko. Tapos ako naman, kinokontrol ko yung sarili ko, pero nabubuisit na rin ako dahil pagod ako Tapos pumasok siya. Tapos sabi ko, ano problema ng batang yun? Sabi ko, pambira, pagod na nga tayo So, lumalabas. Ano daw po pala, iniinit na po yung kanin, pwede na po umorder. Tapos talaga po, di lang po kami gutom, aayain ko na talaga yung mga batang umalis. Kasi parang grabe, paano ka gagana kapag ganun yung magsiserve sa'yo, di ba? Kaya inisip ko na siguro meron pong batang to. Ay, kung mukhang tinitis ni Gloria si ate, sabi ko na gano'n, sawa ng kami. Kasi po, grabe, tapos talagang siniservan kami, nagdadabog, nakasimangot. Talagang hindi ka na lang mag-iisip ng positive, talagang mabubuisit ka, masosopla mo, talagang sasagutin mo or pagsasabihan mo. Pero sa totoo lang po, tayong lahat, naniniwala ako, walang kahit sinong tao ang may gusto sa isang taong dry. Gusto niyo ba ng dry na asawa? Yung tipong paggawa, hello honey! Ay, talaga ikaw, talaga ano-ano ka, full of passion, no? Ngayon, it was sweet, kamusta ka lang? Okay lang. Okay naman, maghapon. Kasi maghapon mo, okay naman. No, parang, di ba pag parang yung mo, parang kang binuhusan ng tubig, di ba? Parang di mo ano nangyari dito? Tapos pumunta ka sa parlor. Magpapagupit ka, no? O magpapariban ka, o kung anong papagawa mo, excited ka. Tapos ganito ang beautician na harap sa'yo, o hairdresser, no? Tatanungin ka, anong gusto mong gupin? Sige, upo. Tapos ito, yung kote. Tapos, di ba parang ano ba yan? Hello! Ginaganahan po ba kayo kapag gano'n? Diba, nagpunta kang parlor, tapos nakasimangot yung hairdresser. Tapos hindi ka man lang kinakausap, gupit lang ng gupit, tapos na po. Tapos na ba? Di ba, ang sarap kapag hairdresser, hello po, good morning, di ba ba? Ano po yung gusto natin? Ano pong kulay? Ay, meron po kami, di ba parang, minsan kahit, sa totoo lang po, ito aminin natin. Di ba minsan, kahit hindi mo gusto yung pagkain sa isang restaurant, or kahit hindi mo nga ganun gusto yung gupit ng isang hairdresser, pero kapag sila ay hindi dry, at sila ay full of passion, hindi ba, pinagtsatsagaan mo na rin? Tama po ba? Tama po ba? Kasi mas gusto natin, mas after tayo dun sa personality ng tao. Actually, yun talaga yung nakaka-attract. Hello? Sa mga po, nagtitinda ng damit, minsan kahit di mo gusto, pagkakatindi yung nagbebenta, ay naku mami, ang sexy mo dyan, ay ganda-ganda, bagay na bagay. Sa totoo lang, di naman alam mo, hindi tayo bagay. Bagay ba? Ay naku, bumata po kayo ng grabe. Sige, kano ba? Parang napapahiya ka na rin kukunin mo na rin, tama po ba? Tama po ba? O pagka po may kausap kang mga dry, naku, hindi ka rin masisiyahan. Kapag po ako'y nagsasalita, ako'y nagtanong, gusto ko po sumasagot ng maayos. Tama po ba? Ayan, kasi may kausap ka. Tama ba? Tama na. So wala pong may gusto sa mga dry. Pero sa umagang ito, gaya ng teksto natin, naunawaan natin ang katotohanan na ang demonyo pala, gustong-gusto niya yung mga dry. Gustong-gusto niya yung mga tuyo, yung mga tigang. That's why kapag lumabas ang demonyo sa isang tao na inaalihan niya, naghahanap siya ng mga dry. At sana sa umagang ito wala siyang matagpuan. Amen! Amen! Next. Sabi po sa Mark 5, 1-13. Ayan, napakagandang kwento. Marcos 5, 1 hanggang 13. Kailangan po natin basahin para malaman natin yung kwento. Sige po. Dumating sila sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Gersano. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala,
Ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pahaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawanan niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatirapan sa harapan niya at sumigaw ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasan Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos." Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa batang ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Pulutong, sapagkat marami kami," tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupain iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, "Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy." At sila'y pinahintulutan niyang lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok sa baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalulod. Yun. Naintindihan niyo po ba yung kwento? Grabe po, ano, ito po yung inalihan ng masamang espiritu sa gathering. At grabe po yung, ano, yung espiritu na yung demonyo na sumanib doon sa batang ito. Sila po ay pulutong. At pag sinabing pulutong, ilang demonyo po yun? Hindi isa, hindi dalawa, ilan? Bukod sa maraming specific, ilan po yung pulutong? 2,000. Grabe! Isipin mo, pasukan ka ng 2,000 demonyo. Yung isang demonyo na niya eh. Diba yung mga babae lang, pagka nagkakaroon, parang may demonyo pumapasok, nanilisik ang mata pag nagagalit. Isipin mo, 2,000 demonyo ang pumasok doon sa bata. That's why sabi sa binasa natin, walang tanikala na pwedeng igapo sa kanya. Ano ginagawa niya sa tanikala? Pinag-ano niya lang, grabe, sobrang lakas, no? Kaya talagang gano'n na lang siya sa simenteryo, wala nang pag-asa na walang makalapit sa kanya. Pero nung dumating ang Panginoong Jesus, of course, walang pwedeng demonyo sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? Takot na takot sila, malayo pa si Lord, takot na takot na yung mga demonyo. At sana po kapag may Jesus tayo sa puso, ganun din. Hello? May mga Kristiyano ba dito na may Kristo sa puso? Kapag may Kristo ka sa puso, dapat takot na takot din sa iyo ang demonyo. Hello? Kapag may napoposes na demonyo, malayo ka pa, nanginginig na. Takot na takot. Naku, ito na yung magpapalayo sa amin. Hindi yung tayo tatakbo. Kaya nung lagi kong kunikwento na kapag hindi mapalayas yung demonyo, sabi nung nagpapalayas, ano ba, maghapon tayo mo pa lumayas in Jesus' name. Mas ayaw pa rin. Sabi niya, ako dalan niya alis, napakagod eh. Umalis na, hindi napalayas yung demonyo. Pero dito po, pinalayas ng Panginoon yung demonyo. At makikita natin dito sa Mark 5:11 to 13, sabi po dito, doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga, ano pong hayop? Isigaw nyo nga po, anong hayop? Alam nyo ba na meron tayong makukuhang katotohanan dito? Na wala po sa sermon yun trivia. Just imagine, saan pumunta yung mga masamang espiritu? Saan pumunta yung mga demonyo? Oo, kaya pala ang baboy, kapag kinain mo, talagang may dulot na masama. Ano mo ba? Kapag masyado kang kumain ng baboy, ano mangyayari sa'yo? High blood! Cholesterol mo tataas. Tapos talagang pagka hindi ka pa tumigil, yun, sa kasama ka na kukuhanin ka na, no? Mawawala ka na. Kasi nga, yung mga masamang espiritu pala, pumunta sa baboy. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang kakain ng baboy. No, sa totoo lang po, hindi po biro, pero medically speaking, hindi po talaga magandang kinakain ang baboy. Sapagkat yan po ay marumi, no? Pero sa totoo lang, masarap. Kaya tayo ay hindi mapigilan. Okay lang naman po kumoderate lang, patikim-tikim, huwag lang po lalantakan. Okay po ba? Kaya pumunta sila sa mga baboy. Ito po yung maganda dito. Yung mga baboy na ito ay nandun po sa may malapit sa dagat or lawa. Meron pong tubig
na malapit po dun sa mga kinakainan ng baboy. Ngayon, nung pinalayas ng Panginoon yung mga demonyo, sabi ng mga demonyo, talagang mga demonyo, bobo talaga eh. Sabi nila, Jesus, doon mo na lang kami dalhin sa baboy. Kasi ang demonyo ayaw niya talaga nung wala siyang pagtitirahan. Naghahanap talaga siya ng meron siyang mapapasukan. So sabi niya, huwag mo hayaan na basta mo na lang kami palayasin. Sabi niya, para palang mga yung mga squatter. Sabi, saan mo kami pagtitirahin? Papalayasin mo kami dito sa bata na sana kami titira. Sabi niya, Jesus, hayaan mo na lang doon na lang kami sa mga baboy, pwede ba? Sabi naman ni Lord, tumingin siya. Nakita niya yung mga baboy, malapit sa dagat, sa lawa. Sabi ni Lord, okay yung hinili ko. Sige, go! Punta kayo doon sa baboy. Alam niyo kung bakit? Kasi may nasa isip na si Jesus eh. Alam niyo po kung ano yun? Next. Ang sabi po sa isang nabasa ko, demons can't swim. Hindi marunong lumangoy ang mga demonyo. They hate water. Di ba kanina doon sa ating mga teksto natin? Ano ang gustong-gusto ng demonyo? Mga lugar na tuyo, dry. Ayaw na ayaw ng demonyo sa basa. Ayaw na ayaw ng demonyo sa tubig. That's why hindi sila tatagal kapag may tubig, malulunod sila, ayaw nila doon. Kaya nung nakita ng Panginoon na yung mga baboy malapit sa lawa, sabi niya, sige, go! Punta kayo na sa baboy! At yung mga baboy, saan nagpuntahan? Of course, inutusan ni Lord yung mga baboy. Oy, mga baboy, talon! Kaya yung mga baboy, ano ang ginawa? Nagmamadali, nagtalunan sa lawa. At ayon din sa kwento na binasa natin, ano ang nangyari sa mga demonyo? Ano po nangyari? Nalunod. Nalunod sila kasi demons can swim. Hindi kaya lumangoy ng demonyo. Takot siya sa tubig. Ang gusto niya lang ay mga tuyo, mga dry. Kaya kung ayaw mo panirahan ng masamang espiritu, ano pong kailangan natin gawin? Kailangan lagi tayong nakababaw sa tubig ng buhay. At ano po yung tubig ng buhay? Sino po yun? Ang banal na Espiritu. Si Jesus, the Holy Spirit. Di ba ng Panginoong Jesus, sinabi niya yun sa kanyang salita? Ano ang sabi niya? Nandito po yan. Ayan, basahin natin. So, paano tayo makakaalpas? O paano tayo makakaalis sa dryness? O sa panluluoy? Buksan natin ang ating Biblia, John 7:37 to 39a. Ako na lang po ang babasa. Sabi dito, sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Ayon po sa pag-aaral, hindi lang po basta sumigaw o nagsalita ng malakas ang Panginoon dito. No, as I have studied, 2 beses lang daw pong ginawa ng Panginoong Jesus to. Nakalimutan ko saan yung isa. Doon yata sa kay Peter, yung sa laot, nangangaral siya. And then pangalawa dito po, sa pagkakataon ito na sinabi na ang Panginoong Jesus ang ginawa niya, He screamed. Ano po scream sa Tagalog? Sumigaw. At hindi lang basta sigaw. Super lakas ng sigaw ng Panginoong Jesus. Ano po ang sinigaw ng Panginoong Jesus? Nung siya ay tumayo ayon dito sa ating binabasa, sumigaw ang Panginoon. Hindi ko na po kaya sumigaw na malakas kasi po, paus na ako kahapon po ay sa camp ay speaker din po ako at nagkapuspusan kami kaya paus na po ako. Sabi ng Panginoong Jesus, kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin. Sa iba pong salin, tinanong ng Panginoon, sa English, ang sabi ni Jesus, is anyone thirst? Meron pa ditong nauuhaw. Isipin nyo tapos na yung pista. Ibig sabihin, yung mga, meron na sa tapos na yung religious activities nila. Kumbaga tapos na yung simba. Uwian na. Tapos na yung simba. Ng mga tao nag-uwian na. Isa-isa na nag-aalisan. Tapos ang Panginoong Jesus, hindi siya nasiyahan sa ginawa nila na pagsimba. Relihiyon ang dating. Parang hindi na-touch ang puso ni Lord. Kaya ang ginawa niya, tumayo siya. Na siguro talaga naghanap siya ng isang mataas na lugar. Tumayo siya at sumigaw.
Just imagine, sabi ni Jesus, meron ba ditong nauuhaw? Tapos imagine niyo, sobrang lakas ng sigaw niya. Sa dami ng tao na, siguro iba, ano ginagawa nun? Ano sinasabi nun? Ano sinisigaw ng tao na yun na meron bang nauuhaw? Ang sabi ng Panginoon, saan na tayo? Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin, at ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay ano daw po ang dadaloy? Ano ang dadaloy? Tubig na nagbibigay ng wow! Sabihin mo sa katabi mo, wow! Isipin mo, meron ka pala sa iyong kaloob-looban. Hawakan nga po natin yung ating belly. No, kahit gano'n pa kalaki yan, belly na yan. Hawakan natin. Diyan pala, sa kaloob-looban, sabi sa English, out of your belly. Mula dito sa kaloob-looban mo, sa iyong tiyan, ay dadaloy ang ano? Tubig. Sabihin natin, tubig. Grabe. Kaya kung isang Kristiyano ka na nagmamahal sa Panginoon, sumasamba sa Panginoon, meron kang ilog dyan sa loob mo, kapatid. Hello! Meron kang balon ng tubig ng buhay sa iyong kaloob-looban. Sa iyong espiritu may dumadaloy na tubig ng buhay. Kaya nga, walang puwang dapat sa Kristiyano ang panunuyo. Hello? Narinig po ba ako sa likod? Wala dapat puwang sa Kristiyano ang magiging dry. Bakit? Kasi mismong sa loob mo, mayroong ilog. Parang di nyo nakuha. Sino excited sa loob mo? May ilog ng buhay. Grabe! Kahit init na init ka kayo sa likod, oh, bababa siya, I-stir up mo lang. I-stir up mo lang ang spirit mo, dadaloy ang tubig ng buhay. Maliwanag na sinasabi ng Bible. Nakuha niyo po ba? And then next. Sabi niyan, that is how God is going to fight the devil's invasion. No demon can hang around when the Holy Ghost water is flowing within you. Haha! Walang demonyong tatagal sa isang Kristiyano na dinadaluyan ng tubig ng buhay. Di ba nakita natin kanina sa binasa natin? Ang demonyo, kapag may ilog, may tubig, ano nangyayari sa kanya? Nalulunod, he can't swim. Ayaw niya sa may tubig. Kaya nga kapatid, kapag ikaw, ini-stir up mo yung spirit mo, pinapadaloy mo, hinahayaan mo na dumalo yung tubig ng buhay sa iyong kalooban, walang demonyong tatagal sa buhay mo. Hallelujah! Walang demonyong tatagal. Ngayon, kung tumatagal ang demonyo sa atin, mag-isip-isip ka. Baka ikaw ay dry. Tingnan po natin yung ating balat. Baka dry. Kasi, ang gustong-gusto ng demonyo yung mga dry. Yung tipong kahit nagkakandapawis na yung speaker, wala lang. Tapos talagang ang dami nang naibigay na salita ng Diyos na kailangan magpukaw ang kanilang mga kaloob-looban eh. Yun pala yun. Hello? May mga dry po ba sa umagang ito? May mga dry po ba? Siguraduhin natin. Kasi ang Diablo ay umaali-aligid, naghahanap ng mga dry. Okay? At ayaw na ayaw niya sa mga nagpo-flow yung water sa kanila. Nakikita ng Diyos ang lahat ng mga pusong uhaw sa Kanya. Ang sabi sa Isaiah 41, pakilista nyo na lang po, 17 to 18, kapag inabot ng matinding uhaw ang aking bayan na halos matuyo ang kanilang lalamunan, ang sabi ng Panginoon, akong si Yahweh ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya. Ano naman gagawin ng Panginoon? Magkakaroon ng ilog sa tigang na burol. Wow! Aagos ang masaganang tubig
natin kung lawa ang disyerto. May mga batis na bubukal sa tuyong lupain. Wow! Imagine that! Kahit pala drought, o kahit pala El Nino, o kahit pala tagtuyot, kapag pinairal mo ang banal na spirito sa iyong buhay, kapatid, walang magagawa sa iyo ang El Nino. Sapagkat patuloy na dadaloy ang ilog ng buhay sa iyong puso. Amen! Hindi ka madadala ng init. Tama po ba? Kahit anong init pa yan, kapag sinimulan mong stir up yung ilog ng buhay na nasa iyong kalooban, I tell you, gagamitin ng Panginoon yan para ikaw ay talagang umapaw na umapaw hanggang sa ikaw ay lumangoy na sa tubig ng buhay na nandyan sa ating kalooban. Next. God says His waters will break out. Sabi po ng Panginoon, yung tubig na Kanya papadaluyin, it will break out. To break out means to come with such force that it overflows all boundaries, flooding all surrounding areas. Kapag daw po dumaloy ang tubig ng buhay, ito ay sasabog. Di ba may balita na yung dam ay sasabog? Na nakakatakot talaga yung kasi kapag sumabog ang isang dam, sabi ko niya parang dam na sumabog, walang makakapigil sa tubig. Tiyak na ito ay dadaloy. At pag ito'y dumaloy, ano daw ang mangyayari sa paligid? Ano po mangyayari? Babaha ang lahat ng daraanan nito. Wow! Ang sabi ng Panginoon, yung tubig na Kanyang padadala at yung tubig na nasa ating kaloob-looban, kapag ito'y lumabas, it will break out. Parang dam sasabog. At pag ito'y sumabog, kapatid, tiyak na babaha. Tiyak na dadaluyan nito ang lahat ng tuyong parte ng iyong buhay. Hello? Ano ang dry place sa buhay mo ngayon? Dry ba ang pinansyal mo? Dry ba ang pitaka mo? Hayaan mong dumaloy ang ilog ng buhay ng Panginoon. For I tell you, kapag dumaloy yan, tiyak dadaluyan yan yung tuyo mong wallet. Hello? Daraanan niya yung tuyo mong bulsa. Daraanan niya yung nanunuyo mong puso. Daraanan niya ng iyong mga ugat. Kaya yung mga kung meron ka rayuma, may arthritis, dadaanan niya ng tubig. At sabi ng Bible, wherever the river flows, everything will live. Hallelujah! Palakpakan natin sa Panginoon! Ang sabi ng Bible, kung saan dumaloy ang tubig na ito, lahat ng patay mabubuhay. Ano ang patay sa buhay mo ngayon, kapatid? Meron ka bang sakit, meron kang karamdaman, meron ka bang relasyon na kailangang ayusin? Padaluyin mo ang tubig ng buhay ng Panginoon. Sapagkat kung saan dumaloy ang tubig na yan, lahat ng mga tuyo ay mababasa, papaha, at talagang mag-uumapaw ang pagpapala ng ating Panginoon. Kapag nagpakita ka ng matinding uhaw sa Panginoon, kikilos siya at ang tubig ng buhay na nasa ating kaloob-looban ay Kanyang pag-uumapawi. Hello! Sino po sa inyo ngayong umaga gusto nyo na makuha yung tubig ng buhay ngayon? Magsabi po ng amen. Amen. Kaya ang tanong ko po, is God's life bring water spring up out of you daily? Yung po bang tubig ng buhay ng Panginoon ay pinapadaloy natin araw-araw? Or have you become a dry well? Yung po bang balon natin ay dry na? Sino po sa inyo nakakita na ng balon? Nung araw po sa Kanyugan, ganun lang po yung aming igiban. No? Sanay po ako umigib sa balon. Naranasan ko pa po yun. Yung kakalawkawin mo muna, tapos minsan yung mga balon, kasi kapag nakakalimutan isara, nung huling gumamit, ano nangyayari? Nagkakaroon ng mga dumi-dumi, nagkakaroon ng mga tawag doon, dahon. No? So, ang gagawin mo bago ka sumalo, aalisin mo muna yung mga dumi, yung mga dahon, tapos may panalok yun, gagawin ka sasalo ka sa balon. So, yung kung sabi ng Bible, sa ating loob, kaloob-looban, may balon ng tubig. So, yung balon,
hindi lang yan basta basta umaagos. No, hindi yan basta agos lang na agos yung tubig. Kailangan i-stir up mo muna. Hello? Kailangan may gawin ka para makakuha ka ng tubig sa balon. Kakalawakawin mo muna, i-stir up mo. Lilinisin mo. At pagkatapos, dadaloy na yung tubig, pwede ka nang kumuha ng kumuha. Hello? Ganon din po yung balon na ating pong sinasabi dito sa ating spirit. Yung pong balon sa kaloob-looban natin, minsan kaya hindi dumadaloy at kaya tayo ay dry, baka po masyado nang marumi ang balon. Baka masyadong marami na nailagay ang demonyo na kung ano-anong mga bagay na humahadlang sa tubig para dumaloy. So sa umagang ito, aalisin po natin yung mga dumi. Hello? Sino po ang gustong alisin yung mga dumi sa balon upang dumaloy ang tubig ng buhay ng Panginoon? Hello? Kaya kailangan po ay, ito po yung ating gagawin. Ano po yung gagawin natin? Paano po natin padadaluyin yung tubig ng buhay na sinasabi na nasa ating kaloob-looban? And dito po ako mag-close, John 4:1-24. Medyo mahaba po ito. Babasahin ko na lang po yung 21-24. Ano po yung kwento dito sa John 4:1-24? Tungkol sa Samaritana, di po ba? At kay Jesus. Nandi po ba yung dito makikita natin, palasak na po yung kwento na to, madalas nating marinig, na si Jesus nasa tabi pumunta sa tabi ng balon at maya-maya may dumarating na Samaritana na mag-iigib. Di po ba? Naalala nyo? Yung Samaritana na to na mayroong ilang asawa? Ha? Ito ba? Limang asawa. No? At lahat ng yun, di niya asawa. Kasi di mo pwedeng limang asawa. Mga kinakasama niya. Okay? So yun yung parang nagpapadumi sa balon niya. Kaya hindi niya maranasan ang Panginoon. Pero nilinis po yun ng Panginoon. At dito po makikita natin, sa usapan nila ng Panginoon, ang pinag-uusapan nila puro tubig. Tama po ba? Yung pag-igib. Ngayon, di ba ang sabi ng Panginoon sa kanya, bigyan mo ako ng mainom. Sabi ng babae, paano kita bibigyan mainom? Ako nga kukuha din dyan. Sabi ng Panginoon, kung alam mo lang, no, na meron ako ng tubig ng buhay, sa akin kahihingi ng tubig at hindi ka naiigib dyan. Kasi yung binibigay kong tubig, sabi ng Panginoon, ay eternal. No? Hindi ka na mauuhaw kapag uminom ka nito. Kaya nagulat yung babae, kaya sabi niya, propeta ito. Sabi ng babae, ano yung sabi po doon sa mga unang talata? Sabi niya, kung gayon, Ginoo, pengi niyan. Give me that drink, give me that water. Huwag na huwag yung babae, sabi niya, grabe, meron ka pala nun. Jesus, meron ka pala tubig na kahit kailan hindi na ako mauuhaw pag ininom ko. Kung ganon, pengi niyan. Gusto ko yan. Gusto ko yung tubig na yan, ha? Nagbibigay ng buhay na kahit kailan hindi na ako mauuhaw. At nung sa kanila pag-uusap, biglang napunta ang Panginoon sa pagsamba. Tingnan po natin sa verse 21-24. Ang sabi ng Panginoong Jesus, maniwala ka sa akin. Darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilalang, kung ako medyo maliit hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Verse 23, subalit dumarating na ang panahon, at ngayon na nga, ang sabi ng Panginoong Jesus, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siya sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Now, tingnan po natin. Kanina, mula kanina, pinag-uusapan natin tungkol saan? Tungkol saan? Tubig. Tama po ba? Tungkol saan pinag-uusapan natin? Tubig. Nag-uusap si Jesus at ang Samaritano. Ano ang topic nila? Tubig. Tubig, tubig, tubig. Maya-maya, napunta sa
sila na nag-transition sila sa pagsamba. Ang sagot sa pagkaluoy or dryness ay ang pagsamba. Hindi kaya na mula pa kanina sa mga pinag-uusapan natin, yung sinasabi ng Panginoong Jesus na water na nandyan sa kaloob-looban natin, hindi kaya iyon pala ay ang pagsamba na hinahanap ng ating Panginoon. Hello? Tubig, pagsamba pala yun. That's why, ang mga tao na hindi worshiper, ang mga Kristiyano na hindi sumasamba ng totoo sa Panginoon, yun talaga yung mga Kristiyano na dry. Tama po ba? Naranasan nyo na po ba na maging dry? Di ba dumadating tayo minsan sa panahon na may dryness talaga? Hindi ba napapansin mo kapag dry ka, ano ang kulang sa'yo? Hindi ka kasi sumasamba. Hello? Hindi man literal na sumasamba dito sa church, hindi ka sumasamba sa bahay, hindi ka man lang nag-worship, hindi ka kumakanta ng mga papuri sa Panginoon. When in fact, ang utos ng Biblia dapat, araw-araw tayo ay umaawit sa Panginoon. Amen? Sabi ng Bible, lagi tayong umawit sa Panginoon, lagi tayong magpuri sa Kanya. Dapat ang laman ng ating mga bibig ay pagpupuri sa Panginoon. Bakit? Sa pamamagitan ng dumadaloy yung tubig ng buhay na nasa ating kaloob-looban. Hello? At pag tumalo yung anumang panunuyo sa iyong katawan, sa iyong buhay ay tiyak na mawawala. Hello? Sino po ngayon sa umagang ito ayaw nyo na sa dryness? Ayaw nyo manluoy? Gusto nyo yung sinasabi sa awit? Napakaganda po ang sinasabi sa awit, di ba? Magiging kamukha siya na isang puno na nakatanim sa malapit sa baptisa na ano po nangyayari? Yun! Sariwa ang dahon at laging namumunga. Hello! Sino dito gusto mo sa kabila ng kainitan ng panahon pero ikaw nananariwa? Sa kabila na ang mundo naghihirap, ikaw namumunga? Pwede pong mangyari kapag ang tubig ng buhay o ang pagsamba ay laging dumadaloy sa ating puso. Hello! Hello! Kaya sa umagang ito, kapag tayo ay sumasamba, binibigyan natin ng pwesto ang Panginoong Jesus na makakilos sa ating buhay. Ano ang mangyayari sa buhay mo kapag si Jesus ay nakaupo sa sentro ng iyong puso, sa palagay mo? Alam niyo po ba kung paano ang demonyo na-attract sa dry? Alam mo kapag tayo nag-worship, dadato yung tubig ng buhay sa ating kaloob-looban. Sino ang ma-attract? Si Jesus. Kapag narinig niya ang lagaslas ng tubig, parang merong magnet na uma-attract sa kanya. At ano nangyayari? Bumababa siya. Pumupunta siya doon sa tubig at siya din ay sumasama sa ating lumangoy. Hello! Umuupo siya. Tinitingnan ka niya lumalangoy. Kaya kapag kapatid, pinapadaloy mo ang tubig ng buhay ng Panginoon, binibigyan mo ng upuan ng Panginoon sa iyong puso. Pinaghahari mo siya sa iyong buhay. At anong mangyayari sa iyo kapag ang Panginoon ay nakaupo sa iyong puso? Kapag ang Panginoon ay nasa iyong buhay, sa palagay niyo, ano po mangyayari? Ano mangyayari? Bubuhos ang pagpapala. Kung meron ka sakit karamdaman, gagaling ka. Hello? Kung may panghihina sa iyo ngayon, lalakas ka. Kung may kalungkutan, pasasayahin ka ng Panginoon. Bibigyan ka niya ng kagalakan. Pero para maranasan natin yan, kailangan natin sumamba. Padaluyin natin yung buhay. Padaluyin natin yung tubig. At kung hindi ka man makasamba, ibig sabihin may mga barado doon sa balon ko. May mga bara. Baka marami, okay na. Baka marami ng mga nalagay ang kaaway na kung ano. Ay, okay. Para tayo ay madry. Hindi niyo po ba naisip, kung gustong-gusto ng demonyo ng dry ground, ibig sabihin lang, gagawa at gagawa siya ng paraan para maging dry ka. Bakit? Para meron siyang matirahan. Kasi ayaw ng demonyo, wala siyang tinitirahan eh. Gusto niya talaga nananahan din siya. That's why, bibigyan ka niya ng mga bagay na magpapadry sa'yo. Sa umagang ito, ano kaya ang mga
ng demonyo para pagpunta mo dito, dry ka na. No? Kung mga kabuwisitan sa bahay, naku, talagang iinisin ka ng demonyo. Gagamitin yung mga anak mo, gagamitin kung sino-sino para ka mainis. At pag nainis ka na, ano na mangyayari? Madadry ka na. Wala ka ng ganang sumamba. Wala ka ng ganang pumunta sa church. Nakikinig ka ng salita ng Diyos, tumikilos pa rin yung demonyo sa'yo. Nilalagyan ka niya ng mga kaisipan na pag-aalala para ikaw ay maging dry. Kung ano-ano pinapaalala sa'yo, sige mo nakikinig ka ng Word of God, pinapaalala sa'yo, naku, yung plancha mo, hindi mo yata naalis. Naku, yung ano mo. Kaya ikaw nakikinig ka, wala yung puso mo. No, nadadry ka kasi kung ano-ano ang iniisip mo, punong-puno ng pag-aalala yung isip. Gagawin talaga ng demonyo yan. Bakit? Gusto niya maging dry tayo eh. Para ano? Para matirahan niya tayo. Pero sa umagang ito, I tell you, ayokong maging dry. Hello? Meron ba dito gusto niya maging dry? Hello? Sino gusto maging dry? Ang gusto natin ng tubig ng buhay ng Panginoon. Amen po ba? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sino dito ang nauuhaw? Sino ang nauuhaw sa tubig ng buhay ng Panginoon? Ako nauuhaw. Just imagine kung nandiyan ang Panginoon, tapos pumunta siya dito, tumayo siya. Tumayo ang Panginoon Jesus dito ngayon. Sa pulpito, sisigaw siya. Sasabihin ng Panginoon sa atin, meron ba ditong nauuhaw? Sino kaya ang magmamadaling lumapit sa harap? At sasabihin, ako Panginoon, akin na yung tubig na yan. Pengi yan. Gusto ko yung tubig na yan na kahit kailan di na ako mauuhaw. Amen. Hello. Pwede kang mabuhay, kapatid, sa mundong ito na lagi kang nagtatagumpay. Na hindi ka na lang lagi pinaglalaroan ng demonyo. Sa paanong paraan? Umalis ka sa dryness. Hindi ka looban ng Diyos yan. Hello? Pumunta ka doon sa tubig. Lumangoy ka sa tubig ng buhay na binibigay ng Panginoon. At pag sinimulan mong sumamba, kahit hindi mo feel, I tell you, dadaloy maya-maya. Dadaloy ang tubig. At magugulat ka na lang. Maya-maya, umiiyak ka na, napupuspos ka na. Tama po ba? Ang sabi dito, ang Panginoon ay Espiritu. Kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kahapon na i-share ko dito. Kahapon po, matindi revelation sa akin ng Panginoon doon. Sabi ko, Lord, ano nga ba ang ibig sabihin na, ba't sinabi mo ang Panginoon na Espiritu? At gusto mo kapag sumamba kami, sasamba kami sa Espiritu. Tanong ko sa inyo, ang Espiritu ba nakikita? Nakikita ba ang Espiritu? Yung mga masasamang Espiritu na kumakapit ng kangin-kangin ng mga tao, nakikita ba natin sila? Hindi sila nakikita, pero ano ang nangyayari kapag may Espiritu ka na-encounter? Ito ay iyong mararamdaman. Hello? Nararamdaman ba ang Espiritu? Nararamdaman. At pag naramdaman, may nangyayari sa nakaramdam. Tama po ba? Sabi ko nga, kapag namulto ka, sino dito namulto na? Di ba kapag may pumunta ka sa isang lugar, tapos may multo pala doon, o may mga masamang espiritu, ano ang nangyayari sa'yo? Nararamdaman mo. At pag naramdaman mo, ano ang nangyayari sa katawan mo? Nanginginig. Ba't nanginginig? Sa takot. Hindi lang nanginginig, ano pa nangyayari? Lahat ng klase ng balahibo meron ka sa katawan, ano nangyayari? Tumatayo! Grabe! Meron pala dito ano? Diba talagang, kasi nararamdaman ng Espiritu, tama po ba? That's why, ang sabi ng Panginoon, kapag sasamba ka, sumamba ka sa Espiritu. Kasi ang gusto ni Lord yung pagsamba mo, nararamdaman. Hello! May kausap po ba ako? Ang gusto ni Lord yung pagsamba mo, nararamdaman. At pag nararamdaman mo yan, dapat may mangyayari sa'yo. Kaya ang sabi nga ni Lord, eto, ang tunay na sumasamba sa Espiritu. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Ginajudge na ni Lord, kapag sinasabi mo sumasamba ka, pero nakikita ko wala nangyayari sa'yo, hindi ka totoong sumasamba. Kasi ang sabi ni Lord, ang totoong sumasamba, may nangyayari sa Kanya. Hello! Kailangan may nangyayari. Kasi Espiritu yung sinasamba niya, may nararamdaman
ang Panginoon sapagkat siya ay nararapat sambahin. Amen po ba? At kapag sa umagang ito sumamba ka, ito po yung tunog na naririnig sa iyo ng Panginoon. Sige, Pastor. Alam niyo, pag sumasamba daw tayo, yan yung tunog na create natin. Ganyan ang naririnig ng Panginoon sa iyo kapag sumasamba ka. Sabi ni Lord, wow, ano yun? Nakakarinig ako ng lagas na tubig. Sabi ng Holy Spirit, wow, na-attract ako. At ang gagawin ng Holy Spirit, ano nangyayari? Pupunta siya. Ang Panginoon bababa, mananahan sa ating pagsamba. Bakit? Gustong-gusto ng Panginoon yung tubig na yun. Yung daloy ng tubig na yun ang buhay. Amen! Kaya sa umagang ito, sino ang gustong padaluyin ng tubig ng buhay sa kanyang buhay? Sa kanyang puso, tumayo po tayo. I will go on the worship team. Hallelujah! Wow! Hayaan natin sa umagang ito. Huwag kang papadaig sa panluloko ng kaaway. Huwag kang papadaig sa dryness. Huwag kang papadaig sa init, kapatid. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Padaluyin mo ang ilog ng buhay. Padaluyin mo ang tubig. At yun ay sa pamamagitan ng pagsamba. Amen. Sino po sa umagang ito gusto nyo maranasan ng Panginoon? Gusto nyo ma-encounter ang Spirit ng Panginoon? I-encounter ka na lang din ng Spirit, huwag ng Espiritu ng demonyo. Kasi I tell you, kapag Espiritu ng demonyo ang na-encounter mo, walang mangyayari sa buhay mo. Puro negatibo ang mangyayari sa iyong buhay. Pero sa umagang ito, I will give you the opportunity to encounter the Spirit of God. And I tell you, kapag sumamba ka ngayon sa Espiritu ng ating Panginoon, that same Spirit will flow in your body. That same Spirit will flow in your heart. At kapatid, may mararamdaman ka. Hindi pwedeng wala. Meron kang mararamdaman. Kung may panghihina ka ngayon, lalabas ka ng lugar na ito na pinalakas ka ng Panginoon. Kung may problema ka, sumamba ka. Huwag mong halaan na pigilan ka ng demonyo. Come on! Let that worship flow! Let that river flow! In the name of Jesus! Ha ha ha! Kahit nandiyan ka lang sa upuan mo, itaas mo ang iyong dalawang kamay. Hayaan mo na makaligaw, makalawkaw yung balon ng buhay na nasa iyo. Stir up that well. Sapagkat iyan ang gusto ng Panginoon. At dumaloy ang tubig ng buhay sa iyo upang makaalis ka sa panunuyo, makaalis ka sa dryness. Come on, let's worship Him. Yes, sabihin mo, Panginoon, Ikaw ang gusto kong maranasan. Ang pagsamba sa iyo, ang pagpupuri sa iyo, ang pagkilos mo, Panginoon. Ayoko na po sa dryness. Ayoko matuyo, Panginoon. Gusto ko lagi nag-uumapaw. Gusto ko lagi nag-uumapaw. Oh! Come on! Give your worship! The true worship! Yung tunay na pagsamba! Naghahanap ang Diyos ngayon! Hinahanap niya yung tunay na sumasamba sa Espiritu! Wow! In the name of Jesus,
ginagawa ang Diyos sa'yo ngayon. I declare, lahat na totoo sumasamba sa Panginoon ngayon sa Espiritu, you will encounter Him right now in the name of Jesus. Whoa! Whoa! Receive! Receive! Receive the Holy Spirit. Oh, come on, if you can speak in tongues, speak in tongues. Stir up that well. Whoa, 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 whoa. Mayroong pinapagaling ang Panginoon ngayon. As you worship, you are healed. You are being healed in the name of Jesus. Come on. Oh, kung meron dito nangangailangan sa Panginoon, financial, may ginagawa ang Diyos habang sumasamba ka, kapatid. May hinihipo ang Panginoon habang sumasamba ka. Open your hearts to God. Oh, we worship you. We worship you. Come on, just bring your worship to God. Let it flow from your heart. Let it be in your heart right now. And let it flow. The river flows. Everything will live. Oh, Jesus.
Taas po natin mga kamay sa Panginoon. Sa liwanag po natin natin naman sa, alam po natin na ang protection natin, ang tagumpay natin ay sa presensya ng Diyos. So, mamang natin pagsamba. Christians, disciples, worshippers are well protected and we lift our hands. Dahil ito yung status, ito yung situation na the enemy cannot touch us because we are divinely connected to the heaven. We are divinely connected to Jesus. That's why we give priority to our worship because itong ating buhay. Itong hindi natin dapat pabayaan sa ating buhay. Panginoon, as we lift our hands katulad niya ni Moses, habang nakataas ang kanyang kamay, siya yung tatagumpay. And just right now, Lord, we lift our hands to you, God, na kung saan ang tubig na nagbibigay buhay ay patuloy na dumadaloy mula sa aming puso, mula sa aming kabuturan, Panginoon, at lahat ng bahagi ng aming buhay, O God. Kaya salamat sa inyo sa kami narinig ng Lord. We declare, Lord, na kung paano dineklara ng pag-asa na tapos na ang tagtuyot sa aming bayan. May buti ang aming tinatapos ang tagtuyot sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus, O God. Tapos na Panginoon ang mga dryness, Lord, where the enemy can live, O God. Because we will allow the river to flow in our lives. We will allow the Holy Spirit to control in our lives, O God, and give life to every part of our life. May mga bahag sa aming buhay na dry, may mga bahag sa aming buhay na walang Diyos, na walang buhay, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Right now, where the river flows, everything shall live, O God. We declare everything shall live in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, kaya salamat sa Panginoon. We declare the river to flow in our finances. We declare the river to flow in our families. We declare the river to flow in our work, in our studies, in all our relationships, O God, in every concerns of our lives, O God. Alam po namin, ang tubig na nagbibigay buhay ay dadaloy, patuloy na dumadaloy, at magbibigay buhay, Panginoon. Salamat sa isa kapag pangpanadan ng ating Panginoon. And we believe that the river is here. The river is here with you. The river of God is here with us. Hallelujah! Yes, O God! Hallelujah! Pagkakita natin maraming mayamang biyaya. Ang iyong pag-ibig at ang iyong pagsama ng banal na Espiritu na magbibigay buhay sa bawat bahagi ng aming buhay ay mananatili sa amin mula ngayon magpakalanman at lahat ang dinadalo ng tubig na nagbibigay buhay ay magsabi ng tatlong malalakas na Amen! 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 Hallelujah! Let's bless one another. Let the river flow from you to us, to other people. Let us fall.